Morning. Pang ano tayo Full capacity tayo Nakatayo sa estribo. Sige, good morning po. Ready na tayo to worship God. And minsan, maganda din bago tayo magsimula, yung tanungin muna natin yung sarili natin. Ba't ba ako nandito? Baka naging autopilot na tayo. Nakasanayan mo, every Sunday, kailangan nasa church ka. Pero maganda din, i-reflect natin dito for one purpose. Want to worship God. Kaya, tayo po ay manalangin, magbigay tayo ng pagsusulit sa Panginoon at paghahanda ng bawat sarili para sa ating panambahan ngayong umaga. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, ang aming puso po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat napakabuti mo. Walang sino man sa amin dito ay karapat-dapat, ngunit sa biyaya mo, sa habag mo sa amin, ginawa mo kaming karapat-dapat upang pumunta sa iyong trono ng biyaya ngayong umaga at mag-alay ng aming mga papuring handog, pananambahan na tanging kayo lang po, O Diyos, ang karapat-dapat. Suriin mo ang bawat puso, ang bawat isa sa amin ngayong araw na to. Tulungan mo kami, Panginoon. Makita namin ang sarili mo base sa iyong salita. Kapagsuri kami ng tama, maikontisal po namin sa iyo mga sala namin kung meron man, at sa aming pag-awit, sa aming pananambahan, maging sa pakikinig ng iyong banal na salita, laging sa aming puso, tuwina nandoon yung giliw sa iyo, aming marubdob na pagmamahal sa iyo sapagkat sakdulan ka sa kabutihan sa amin. Ngayong umaga, O Diyos, kung may mga tanong, may mga pangangailangan sa aming kalagitnaan, maging yung mga bagay na yan ay dinudulog po namin sa iyo. Abutin mo ang bawat isa ayon sa aming pangangailangan. At dalangin po namin, masumpungan namin ang iyong pabor at pagpapala sa aming gagawing pananambahan ngayon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin habang kami ay taos sa aming pasasalamat sa pagpapatawad mo sa lahat po ng aming kasalanan at karumihan. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan, dinadakila, tuwina, sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Pwede pong maanyayahan ang bawat isang tumayo at tayo basahin natin yung 100 awit, 100. Ang talata ay 1 hanggang 5. Awit ng pagpupuri sa Panginoon. Kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon. Paglingkuran niyo ng may kagalakan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Kilalan ninyo ang Panginoon, ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo ay sa Kanya. Tayo ay Kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. Pumasok kayo sa Kanyang templo na may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya dahil mabuti ang Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. Let us worship the Lord, church. Good morning, church. We have been blessed by God with this opportunity to come together again in His presence. Let us open our hearts and let the Lord speak into us today through His word. Let us sing and rejoice as we thank Him for His goodness and sovereignty in our lives. Let His love shine through us today. Let's praise Him and sing
sovereign over us. There is strength within the sorrow. There is beauty in our tears. And you meet us in the morning with a love that casts out fear. You are working in a way. You're sanctifying us. And beyond our understanding, you're teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Your wisdom unimagined. Who could understand your ways? Reading high above the heavens, reaching down in endless grace. You're the lifter of the lowly. Yes, you are. Compassionate and kind. You surround and you uphold me. And your promises are my delight. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Even when the enemy is beaten, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Even when the enemy thinks we're evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Your plans are still
po natin ang Let's continue to worship Him. Let's sing, Speak, O Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Nagpupuri kami at patuloy kami magpupuri. Patuloy kami magpapasalamat. Patuloy rin kami, Panginoon, maglalaan ng aming mga bibigay ng parangal sa iyong dakilang pangalan. Higit sa lahat, Panginoon, magpapatuloy po kami sa pagluwalhati sa iyong mga kadakilaan na ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin at sa daigdig, Panginoon. O Diyos, ngayong umaga, lumalapit kami sa iyo. Dalangin po namin na ang aming puso ay may tamang intensyon, may nakalaang tamang motibo sa pagharap, pagluhod, pagyukod sa iyo, Panginoon, at pagsamba. Linisin po ang aming pagkatao ngayon, ang aming buong pagkatao, ang aming kaluluwa. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming paghingi ng tawad. Nalalaman niyo po kung anong aming mga ginawang pagkakamali at kulang ng nakaraang linggo at araw.
Bagamat hindi namin ito siguro nahingi ng tawad, kaya lumalapit kami ngayong umaga sa inyo, O Diyos. Tulungan mo po kami na maipaabot ang aming puso, na may pagsisi sa aming mga bagay na ginawa, mga bagay na hindi nakalugod sa iyo, bagay na nagpairal po ng aming pagiging makasarili mga harakang araw. Ibaba mo kami ngayon, Panginoon. Daluyan mo kami ng iyong pagpapalang kamay na ang aming isip ay maging akma at tugma po sa kalooban mo sa aming buhay. At ngayong umaga, nais namin maging handa rin sa aming pagsamba, kaya po tumalapit kami at aming itinutulog ang aming mga sarili sa iyong harapan. Salamat po sa pagpapatawad. Maraming salamat sa kapatawaran, Panginoon. Salamat po at patuloy kang nagkakaloob nito sa bawat anak mo na lumalapit din sa iyo at humihingi ng pagsuko. Ngayong umaga, patuloy naming nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming patuloy na gawain po dito sa Life Field Ministry na inatang mo sa amin, sa aming mga balikat. Panginoon, gabayan mo po unang-una ang mga liderato, mga elders, ang mga pastor na inyo pong ginagamit, Panginoon, upang patuloy naming maipalaganap ang dakilang mensahe ng kaligtasan. Ang pagpapairal, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay patuloy na lalago sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagkikinig, pag-aaral at paggamit ng iyong dakilang salita sa buhay namin. Nawa, O Diyos, ang bawat paggamit namin nito may bigay parangal sa iyong harapan, sa iyong paanan, Panginoon. Gamit namin ang iyong salita. Gamit namin ang diwa, ang iyong kalooban, ang siya dapat namin sinusunod, Panginoon. Kaya po sa paggabay mo po sa aming mga leaders ng church, mga namumuno at nangunguna, samahan mo sila, Panginoon, na maging matatag din at maging ehemplo ang kanilang buhay sa amin, ang kanilang pagsunod sa iyo, ang kanilang paglago sa pananampalataya, maging halimbawa po sila sa bawat isa sa amin para masunod din namin ng tama ang iyong kalooban, O Diyos. At kasabay po nun, alam namin na maging topic namin sa mga ilang bahagi ng aklat ng mensahe ng Hebreo ang patungkol sa mga alituntunin at responsibilidad ng mga nangunguna ng iyong simbahan. Kaya po yan ang aming panalangin, Panginoon. Kasama po yung aming magsasalita ngayong umaga na si Pastor Raymond. Lagi mo po silang gagabayan at bibigyan ng karunungan na kanilang kailangan. Aming kailangan upang maging tama ang aming paglakad bilang isang mananampalataya. Samahan niyo rin po maging ang aming kapatid na si Pastor Vince na patuloy ring ang kanyang paghahasik ng iyong salita, Panginoon. Dalangin ko na ang mga naabot na mga manggagawa, mga pastor, mga nag-aaral at may mga puso, interes sa pag-aaral ng iyong salita sa maayos na paraan, sa maayos na panuntunan at patakaran, Panginoon, ng pagsasaliksik ng iyong salita. Mga mensahe na dapat ay nanggagaling, Panginoon, sa malalim na pag-aaral ng iyong Biblia. Samahan mo si Pastor Vince sa kanyang dedikasyon, kanyang passion sa lahat po ng mga pastor na hindi nagkaroon ng tamang pag-aaral ng iyong salita. Ikaw po ang maging gabay, ang iyong banal na Espiritu. Alam ko po, Panginoon, na marami nang sumasama ngayon sa pag-aaral nito sa online. Maraming naaabot. Even yung eskwelahan na nakipag-batin din ka, Pastor Vince, samahan mo rin sila, Panginoon. Magamit na instrumento ang mga curriculum na inayos po ni Pastor Vince upang maging tama ang address ng pag-search at pag-aaral at maibigay yung mensahe ng tama sa pulpito, Panginoon, sa pamamagitan ng expository preaching na kanyang pinangungunahan. Samahan mo rin po ang kanyang pamilya. Alam po namin, Lord, na meron silang pagdadalamhati ngayon dahil sa pagkamatay din ng stepmother ni Pastor Vince. Samahan mo po si Pastor Vince sa kanyang kalumbayan sa mga oras na ito at
dalangin ko na ang palakas mo, Panginoon, sa kanyang katawan, espiritu at kaluluwa ay magiging bahagi pa rin, Panginoon, ng kanyang proseso ng pagtuturo, maging kalakasan nito. Lord, alam namin na dumadanas kami ng ganitong mga pagsubok sa buhay. Sa bagay, salamat po sa inyong lahat ng kaloob na encouragement na nakukuha po namin sa iyo. Samahan mo rin po ang kanyang pamilya at pangangailangan. Maging ang aming mga leaders din dito, Panginoon, sa Pilipinas. The same thing that we ask, Lord, for your mercy and provision sa aming everyday walk na ginagawa. At dalangin ko rin, Panginoon, maging ang mga kapatid namin, mga membro ng mga simbahan ng Lifefield na nangangailangan ng trabaho. Samahan mo sila, Panginoon, na makakita ng tamang trabaho. At doon sa mga naghahanap buhay, samahan mo rin po sila at proteksyonan sa kanilang paglabas sa kanilang tahanan. Ingatan sila, Panginoon, na hindi sila magkaroon ng mga disgrasya sa buhay o panganib. At ang aking pong dalangin, maging ang kanilang mga kalusugan ay inyo ring patnubayan. Pagkalooban mo rin sila ng kalakasan na kailangan na sa araw-araw. Patnubayan mo rin po ng karunungan, maging ang kanilang kinakain at mga bagay na kanilang binibili sa kanilang pamilya. Ang mga bata po na mayroon ding karamdaman, dalangin ko sila na maging maunlad ang kanilang kalusugan. Patuloy mo po silang lunasan, O Diyos, ng kagalingan. At ingatan din sila na hindi na magkaroon ng pagkahawa sa mga kaklase nila sa eskwelahan, gayon din, Panginoon, ang kanilang parents. It's the same thing sa amin pong mga kapatid na may mga business. Samahan mo sila, Lord, pagpalain mo po ang kanilang negosyo upang mas marami pa silang napot at makatulong din sila sa gawain po ng ating iglesia, ng Lifefield Church. Pray din namin, Panginoon, maging ang aming mga kapatid na hindi na namin nakikita, hindi namin sila naaabot. Kayo po ang aming nilalapitan upang anuman ang kanilang pangangailangan sa spiritual at physical ay masubaybayan din sila. Maging yung aming pong mga kapatid na taga rito lang sa Cainta, we pray din, O Lord, na sana po ay makausap sila, magkaroon ng pagkakataon na makapanumbalik din sila sa araw ng pananambahan. Samahan po kami sa mga ongoing online Bible studies. Samahan mo rin kami, Panginoon, sa pangunguna po ng leaders in church, ang men's fellowship, ang ladies fellowship, at yung mga ongoing Bible studies po, maging dun sa Nabotas, sa Dasma, at sa Bulacan, Panginoon. Dalangin ko rin si Pastor Jomel sa kanilang mga tinatahak ngayon sa Lifefield, Bulacan. Same thing with Pastor Raymond. Patnubayan mo po ang gawain doon at pangunahan mo, Panginoon. Dalangin ko po na marami pa silang maabot na kaluluwa upang lumago ang simbahan, hindi lang, Panginoon, sa spiritual, maging sa numbers din ng members ng aming church. We pray din sa financial status ng bawat isa ng church. Dalangin ko, Lord, na sana po ay patuloy na makasunod ito at makasuporta sa pangangailangan din po ng simbahan at ng mga manggagawa. Ang aming bansa, patuloy rin namin sinasama, Panginoon, sa panalangin. Alam namin na may mga pagbanta ng mga bagyo, subalit hindi naman siya natutuloy ngayon, Panginoon. Samahan mo rin po kami sa kalamidad, sakaling mayroon po ingatan ng bawat isa. At patatagin mo po ang aming loob na ikaw ang dakilang Diyos na nakakapangyari sa lahat at may-ari ng aming buhay, na sa iyong kalooban, Panginoon, dapat kami ay magsulit at hindi sa mga panganib ng dala ng kapaligiran. Alam namin na ikaw ang may control dito, maging yung gera po sa ibang bansa. Alam namin na ikaw rin nakakaalam kung paano ito ayusin. Kaya sa inyo namin ito binabalik, Panginoon. Gamitin mo po ang ebanghelyo na ang mga taong involved dito sa gera ay mabago ang puso at mapalitan, Panginoon, ang kanilang pag-iisip ng galit, mapalitan ito ng pag-ibig at pagmamahal sa kapwa at bawat mga nilalang mo, Panginoon, dito sa daigdig. Samahan mo po kami ngayong umaga, Panginoon, sa aming pag-aaral. Samahan mo po ang puso namin makinig. Samahan mo, Panginoon, si Pastor Raymond sa pagtuturo ng mensahe ng Aklat ng Hebreo. Ang lahat ng ito ay aking hinihiling sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Magandang umaga uli, mga kapatid. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Kaya ganyang basahin ko sa inyo ang 2 Korinto, ika-9 na kabanata, at ang talata ay 7 hanggang 8. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan niya ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Napansin niyo yung lahat dito? Puro lahat. Gusto natin ang lahat sa Panginoon. Tayo ay magbigay ng pananambahan sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagbibigay ngayong umaga. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, ang iyong pagpapala po, tinulog namin sa iyo. Bawat isa sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Pagningningin mo kami na ang sa ganon, Panginoon, ang buhay namin ay nagliliwanag dito sa madilim na mundo at patotoo ito ng iyong kabutihan, ng iyong pagiging soberano sa lahat ng bagay. Palain mo bawat isa. Bibigay, O Diyos, kung alay namin sa iyo. Pangalan ni Jesus. Our Church Age Offering Time. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng mga sulat po sa Aklat ng Hebreo. Kasalukuyan po tayong nasa ika-13 ng Hebreo, talata 17 hanggang 19 po yung pag-uusapan po natin. Magsimula po muna po tayo sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong pagtatalaga ng mga tagapamahala, lalo na sa iyong iglesia, para sa ikatatatag at ikabubuti po naming lahat. Naway ang mga talata pong mapapag-usapan ngayon ay magkaroon po ng bunga sa aming personal na buhay at gayon din po sa iba. Pagkalooban niyo po kami ng karunungan. Ang parangal at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makibukas po kayo ng Biblia kung may mga salita po ng Diyos kayong daladala, yan man ay hard copy o soft copy. Basahin po natin yung Hebreo, Kabanata 13, talata 17 hanggang 19. Sabi po dito, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Ipanalangin nyo kami
Dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin, sapagkat hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. At lalo ninyong ipanalangin na makabalik ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Noong nagdaang church camp, yung Love Pa More, isa sa mga hindi nating makakalimutan sa kabutihan ng Diyos at sa katapatan niya, ang pagtatalaga po ng bagong pastor, lalo na doon sa mga kapatid po natin sa Nabotas. Masayang nagdiwang, nagalak ang lahat, may mga lumuha. Lumuha hindi dahil malungkot, kundi dahil sa kagalakan. Dahil ang Diyos ay nagkakaloob ng mga pastor, ng mga manggagawa, ng mga tagapamahala, tagapanguna, tagapamuno, tagapangasiwa ng iglesia. At sa pamamagitan po ng pagtatalaga kay Pastor Sani, matagal din pong ipinanalangin yon ng mga kapatiran sa Lightfield Church, partikular yung mga kapatid po natin sa Nabotas. Kaya yun yung pinaka-masaya na maranasan at masilayan ng mga mananampalataya na merong bagong karagdagang tagapamahala ng salita ng Diyos, ang Diyos na kanyang isinugo doon sa dako ng Nabotas para mangalaga doon sa kalagayan ng kanilang espiritual. Mahirap po kasi ang isang simbahan kung walang namumuno, kung walang mga nangangasiwa, walang mga namamahala. At mahirap din kung yung simbahan may tagapamahala nga sa loob ng iglesia o yung mga pastor, pero hindi naman yung pastor yung kadalasang nasusunod, kundi yung buong kongregasyon o yung mga grupo ng mga mananampalataya na didiktahan si pastor na kung ano man yung gusto ng mga kapatiran, ito yung nasusunod. At kaya nga nakakalungkot madalas na makita natin sa bawat ministeryo ng mga tagapamahala sa loob ng iglesia na yung iba sa kanila nabe-burn out, yung iba sa kanila nadidepress kasi napipressure dun sa mga hawak-hawak niyang kawan na ibinigay sa kanya ng Diyos para pangalagaan. At kadalasan, ito yung pinakamasaklap na hindi dapat mangyari sa loob ng iglesia, yung magkaroon ng pagkakawatak-watak, pagkakapangkat-pangkat o bahabahagi. Isa sa mga pangunahing problema ng pagkakabahagi o pagkakahati ng simbahan ay yung problema patungkol dun sa tagapamahala. Kung hindi nasusunod yung itinalaga ng Diyos na namamahala doon sa iglesia, maaaring magdulot ito ng pagkahiwalay o pagkahati ng iglesia. At ito ay hindi makakabuti po sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung sumulat po o may akda ng Hebreo po dito, malaki yung panawagan niya doon sa mga sinulatan niyang kapwa Hebreo din niya na pahalagahan yung mga tagapamahala ng iglesia na itinalaga ng Diyos. At kailangan meron silang tungkulin na gagampanan para makapaglingkod ng tama sa Diyos. Yung kabanata 11 po ng Hebreo, makikita natin yung pagbibigay ng kaulugan ng pananampalataya. Tapos isinalaysay po doon yung mga halimbawa ng mga namuhay noon sa lumang kasunduan, sa lumang tipan, nang may pananampalataya sa Diyos. Pagpasok po ng kabanata 12, makita natin yung may akda ng Hebreo, hinihikayat niya na maging matyaga, maging mapagtiis, yung mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Sila ay handang pa-disiplina, pasakop pagka tinutuwid sila ng Diyos. At yun nga, hinihikayat na lumapit kay Kristo ang lahat para magkaroon ng pagkakaisa. Pagpasok po ng kabanata 13, dito na po inisa-isa ng may akda ng Hebreo yung mga dapat isagawa, isapamuhay ng isang Kristiyano. O yung mga habilin, tagubilin niya. Kasi ito na yung huling kabanata po ng aklat ng Hebreo.
At kadalasan sa buong Kabanata 13, mapapansin natin na may mga talata doon na patungkol sa tagapamahala, tagapangasiwa, tagapamuno ng iglesia. Talata 7, mababasa natin po yun sa Kabanata 13 ng Hebreo. Ngayon naman sa talata 17 hanggang 19, yung kasunod po, yung talata 20 hanggang 25 sa kabanata rin pong ito ng 13. Kasi mahalaga po yung mga namamahala, nangangasiwa, nangangalaga ng kaluluwa, tumitingin. At sila yung mga inatasan ng Diyos para maghayag ng salita ng Diyos bilang pagkaing espiritual. Sa Lumang Tipan, mapapansin natin na yung Diyos, pumipili siya ng kinatawan niya, yung katiwala, yung lingkod ng Diyos. Makikita natin yung hari, propeta, tapos may pari din sa templo na isa din sa mga ginamit ng Diyos para tignan, suriin yung mga pamumuhay ng mga Israelita. At gayon din, sa Bagong Tipan, meron din po siyang ipinagkaloob ng mga apostol, propeta, ebangelista, gayon din pastor at mga tagapagturo. At ang pinakapangunahing layunin po kung bakit may ganitong pagtatalaga ang Diyos, pagpili dun sa mga nabanggit po na mga ngasiwa, mamamahala sa iglesia ay para mapabuti at mapatatag yung iglesia. Mapagtibay, magkaroon ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Hindi para magkawatak-watak o magkaroon ng hindi magandang samahan sa loob ng magkakapatid kay Kristo. Kaya malaking bagay yun na masilayan natin yung kahalagahan ng mga nangangasiwa o nangangalaga, tumitingin dun sa kalagayan ng ating spiritual na buhay o yung kaluluwa. Kasi mamaya merong paalala yung may akda ng Hebreo na pag walang sumusuri, walang nangangalaga dun sa kaluluwa ng mga Kristiyano at kung sila ay mamighati, hindi nila magagampanan yung tungkulin na ibinigay sa kanila ng Diyos. Kaya dito po, mga kapatid, meron pong dalawang tungkulin ang mga Kristiyano sa Diyos. Batay po dun sa talatang binasa natin, unang tungkulin po dyan, matatagpuan natin sa talata 17, dapat igalang ang mga tagapamahala ng iglesia. Dapat igalang. Ibig sabihin, dapat pahalagaan sila. May dalawang mahalagang salita dyan kung paano natin igagalang yung mga tagapamahala ng iglesia. Sabi dito, sundin nyo, yun yung una, sundin ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Sundin at magpasakop, mga dalawang salita na kumakatawan dun sa paggalang sa tagapamahala ng iglesia. Bakit kaya dapat tayong sumunod sa kanila? Bakit dapat tayong magpasakop? Dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan. Kumbaga yung mga tagapamahala o namumuno sa iglesia na kailangang pasakop at sumunod yung mga Kristiyano, sila yung mga nurses na nangangalaga dun sa, di ba sa ospital may mga nurse nangangalaga dun sa kalusugan ng pasyente at may mga doktor. Ang pinaka-doktor natin ng Panginoong Jesucristo, mga assistant lang yung mga nurses. Sa term ng Bible po, mga under-shepherds yung mga pastor o yung mga tagapamahala na namumuno sa iglesia. Chief shepherd yung Panginoong Jesucristo. Siya yung punong pastol na sa kanya magsusulit, mananagot yung mga tagapamahala na namumuno sa iglesia. Kaya kailangan matiyak na mapangalagaan yung spiritual na kalagayan ng bawat Kristiyano. Yung pagsunod po dito, may kinalaman doon sa pagtuturo ng namumuno, nangangasiwa sa iglesia. At yung pagpapasakop, may kinalaman doon sa kapamahalaan, otoridad na ibinigay sa kanya ng Diyos para pangunahan yung mga kawa ng Panginoon na kabilang doon sa iglesia. Sila yung nangangalaga sa spiritual na kalagayan.
Tapos may dugtong po yung may akda ng Hebreo po dito. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos. Malaki ang responsibilidad at tungkulin ng mga namumuno, nangangasiwa ng iglesia o ng katawan ng Panginoong Hesus. Kasi yung mga pagkakamali nila o yung mga pwedeng maging daan para yung ikabubuti ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, kung hindi tama yung pagpapakain ng salita ng Diyos, pagkain espiritual dun sa mga Kristiyano, maaari silang mapahamak at bukod dito, mananagot yung tagapangalaga o mga namumuno, nangangasiwa sa iglesia. Kung hindi nila nakikita yung kalagayang espiritual ng bawat Kristiyano na kabilang dun sa iglesia na kanyang pinangahawakan. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Dalawang emosyon o pakiramdam po na pwedeng mangyari sa kalagayan ng mga tagapamahala o namumuno sa iglesia. Kung susunod ang mga Kristiyano dun sa itinalagang tagapamahala, namumuno sa kanila, pagdating sa spiritual na kalagayan, magiging masaya sila. Sa kabilang dako naman, kung hindi, malulungkot sila at ito ay hindi makakatulong sa kanyang pinangangasiwaan. Hindi ito makakabuti. Ibig sabihin, kung lalabas na hindi nagampanan ng pastor yung kanyang tungkulin, maaaring mauwi ito sa kapahamakan o sa pagkatangay ng mga maling katuruan dun sa kalagayang espiritual ng mga Kristiyano. O di kaya naman, kung hindi siya susundin, kahit tapat naman siya sa kanyang paglilingkod sa Panginoong Hesus, pamumuno, pangangasiwa, pamamahala, pangangalaga sa spiritual na kalagayan, kung hindi siya susundin, siya ay mamimigati, mahahapis siya. Ito yung mga pastor na kakikitaan natin na nabiburn out at iniiwanan na lang yung simbahan kasi nga pagod na siya, kung ano-ano yung mga naranasan niyang pang-aapi dun sa pinangangasiwaan niyang simbahan. May mga pagkakataon na yung ibang pastor, hindi na nila nabibigyang pansin yung kanilang sarili. Hindi na nila naaalagaan kasi nga, tutok sila doon sa pangangalaga sa kawan ng Panginoon. May mga pagkakataon na kung may pamilya sila, hati yung oras nila. Kaya yung mga tagapaglingkod o namumuno, nangangasiwa sa loob ng iglesia na wala pang asawa, nakakakilos sila pagdating doon sa gawain ng Panginoon. Kaya maraming mga pwede tayong makita doon sa pangangailangan ng mga manggagawa ng Panginoon pagdating doon sa pangangalaga ng kanilang pinangangasiwaan, partikular doon sa spiritual na buhay ng mga mananampalataya. Kadalasan pa nga, yung mga pastor, ang tingin ng iba, lagi na lang patama si pastor o lagi na lang para sa akin yung mensahe ng Diyos. Ang totoo niyan, mga kapatid, para naman talaga sa atin yung mensahe ng Panginoon. Diyan nangungusap ang Panginoong Diyos para maitama yung mga maling pananaw natin, maling mga pagkilos, asal natin, pag-uugali. Ginagamit po yung mga pastor o yung mga namumuno ng asiwa. Hindi naman yan para mamersonal, kundi para rin doon sa ikakabuti at ikatatatag ng pananampalataya sa Diyos. May halimbawa po sa Lumang Tipan. Kung kilala niyo po si Jeremiah, yung sumulat po ng Panaghoy, Lamentations. Siya yung propeta po na nanggaling sa lipi ni Benjamin na kabilang dun sa bahagi ng Huda sa katimugang bahagi ng Israel. Dun siya na italaga ng Diyos. At sa panahon ni Jeremiah, dumating yung matinding pagsubok sa mga
Israelita, particular dun sa Judea, sa Huda, na kung saan mabibihag sila ng makapangyarihang bansa, yung Babylonia. At sa gitna ng ganoong kalagayan, si Jeremiah o Jeremias, nananawagan siya sa mga tao na magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan, magbalik loob kayo sa Diyos. Walang nakikinig sa kanya walang sumusunod sa kanya. At nakikita mismo ni Jeremiah yung kalagayan, lalo na yung banal na templo na pinapahalagaan nila, ang Jerusalem, kinukubkob, sinasakop ng Babylonia hanggang sa mabihag na nga sila. Kaya, yun yung malungkot dun sa buhay ni Jeremiah. Isang halimbawa na naging matapat na lingkod ng Diyos, pero wala namang sumusunod sa kanya, wala namang nagpapasakop sa kanya, wala namang gumalang sa kanya. Si Pablo naman, yung isa sa mga namuno o nagtatatag ng iglesia, may mga iglesia siyang mga nahawakan, kagaya ng Pilipos, na masaya siya dun sa naging ministeryo niya o gawain ng Panginoon dun sa mga kapatiran sa taga-Pilipos, na nasasabi niya na ang karangalan niya, ang pag-asa niya ay kayo. Ganon din ang sinabi niya sa mga taga-Tesalonica. Pero pagdating doon sa mga taga-Korinto, sabi niya, ano yung pagmamahal niyo sa akin yung kumbaga hindi siya kumpleto. Sabi niya po dito sa mga taga-Korinto, dun sa 2 Korinto, Kabanata 12, talata 15, at ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Sabi niya po sa mga taga-Korinto, dahil ba sa kayo'y minahal ko ng labis, kaya kaunti ang pagmamahal ninyo sa akin. Kasi dun sa mga taga-Korinto, naranasan ni Pablo yung hirap ng gawain ng Panginoon dahil nga ang daming problema ng mga taga-Korinto, hindi kagaya nung sa Pilipos, sa Thessalonica, madali silang sumunod, madali silang magpasakop kay Pablo. Yung mga taga-Korinto, pag binasa natin yung aklat na yon, may mga pagmamayabang, pagmamalaki, may mga pagkakabahagi ng simbahan, o yung may mga favoritism silang leadership. Kung maalala natin, may pumipili kay Pablo, may pumipili kay Apolos. Hindi, mas magaling si Pedro. Pero sabi ni Pablo, alam nyo, parehas lang kaming manggagawa, lingkod ng Diyos na ginagamit para sa kapakanan ninyo, para sa spiritual ninyong buhay. May nagdidilig, may nagtatanim, pero ang nagpapatubo niyan, ang Diyos. Kaya hindi kayo dapat maghambing o magkumpara o magkampi-kampi o ipagmalaki yung isang panig kaysa doon sa isang panig. Pare-parehas tayong magkakapatid sa Panginoong Hesus na dapat magkaroon ng pagbubuklod o pagkakaisa. Kaya yun yung isa sa mga nararanasan ng mga taga-pamahala na namumuno sa loob ng iglesia. Sabi ni Pablo, gugugulin niya ang lahat para lang yung kalagayang spiritual ng mga taga-Korinto ay maihatid yung salita ng Diyos sa kanila at magkaroon sila ng buhay na ganap na sumusunod sa Diyos. Kahit buhay niya ay ibibigay niya para sa kapakanan ng mga Korinto. Pero yun nga, may mga problema ang mga taga-Korinto. Kaya mahalaga po yung pagsunod, pagpapasakop na bahagi ng paggalang doon sa tagapamahala sa iglesia. May mga talata po tayong pupuntahan, mga kapatid. Sa unang Timoteo, Kabanata 5, talata 17, ito po yung sinabi ni Pablo sa kamanggagawa niyang si Timoteo. Unang Timoteo, Kabanata 5, talata 17, 16.
17 po. Unang Timoteo, Kabanata 5, talata 17. Ang mga matatandang pinuno na mahusay mamahala sa iglesia ay karapat-dapat sa dobleng parangal o yung paggalang, lalo na ang mga nagsisikap sa pangangaral at pagtuturo. Karapat-dapat silang igalang. Tapos po sa unang Tesalonica, puntahan po natin yung unang Tesalonica. Kabanata 5 po, talata 12 hanggang 13. Sabi po dito, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. Isa sa mga pundasyon ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, pagpapakita ng kanilang tunay na pananampalataya sa Diyos, pagtupad sa tungkulin na tagasunod ng Diyos ay yung igalang ang tagapamahala ng iglesia. Sundin sila at pasakop sa kanilang mga pamamahala. Dahil kung hindi, sila ay mamimigati at malulungkot. Huwag nating hayaan na yung mga pastor na tumitingin ng kalagayan ng ating spiritual na buhay o yung kaluluwa ay manghihina sila dahil sa tindi ng pressure na nararanasan sa simbahan. Kaya yung ibang mga pastor ngayon, mas pinipiling bumalik doon sa dati nilang trabaho kaysa maglingkod na lang sa Diyos dahil nga nahirapan sila doon sa ministeryo ng Panginoon na nakatalaga sa kanila na iglesia. Kaya kailangan sundin natin sila, pasakop tayo sa kanila. Kasi pangunahin sa ginagawa nila yung mag-impluwensya, mag-impart ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging halimbawa ng kanilang buhay. Yun yung pagsunod nila sa Diyos at kailangan din mahikayat yung mga kapwa Kristiyano na sundin kung ano man yung salita ng Diyos na ibinabahagi, sinasabi, pinapahayag ng tagapamahala o tagapangaral, tagapanguna, tagapangasiwa sa loob ng iglesia. Para magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa. Kailangan doon sa pagpapasakop yung pagpapakumbaba. Sa part ng mga tagapamahala sa loob ng iglesia, kailangan yung pagpapakumbaba, gayon din doon sa mga nasasakupan o yung pinapangalagaan po niyang kawan ng Panginoon. Kasi yun yung turo ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo din, doon sa unang Timoteo, Kabanata 4, talata 16, unang Timoteo, Kabanata 4, talata 16. Sabi po dito, bantayan mong mabuti ang iyong pamumuhay at pagtuturo. Magpatuloy ka sa mga ito sapagkat sa paggawa mo nito, ililigtas mo ang iyong sarili, gayon din ang mga nakikinig sa iyo. Kaya malaking tungkulin, responsibilidad ng mga nangangasiwa na mamahala sa loob ng iglesia na isabuhay yung lahat ng salita ng Diyos at magpatuloy sa paggawa nito sa personal niyang buhay at gayon din maibahagi ito sa mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo at bukod sa kaligtasan ng nangangasiwa ng iglesia o namamahala, ganon din nakasalalay yung ikaliligtas ng mga kapwa Kristiyano sa pananampalataya. Kasi sa
sa pastor, sa mga tagapamahala, tagapamuno ng iglesia nila mauunawaan at makikita yung kalagayan ng kanilang espiritual. Kaya nagkaloob ang Panginoong Jesucristo sa kanyang katawan ng mga pastor, guro, ebanghelista, propeta, at mga apostol nung panahon na sinusulat po yung bagong tipan at binubuo. May sinabi rin po si Pedro patungkol dun sa mga tumitingin ng espiritual na kalagayan ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Dun sa unang Pedro, Kabanata 5, talata 1 hanggang 4 po, sabi po dito, sa mga pinuno sa inyo, nananawagan ako bilang kapwa pinuno at saksi sa mga pagdurusa ni Kristo. At bilang kabahagi sa karangalang ihahayag, nakikiusap ako na alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang gaya ng nais ng Diyos. Gawin ninyo ito hindi dahil sa pag-ibig sa salapi, kundi dahil sa pagnanais na maglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi bilang halimbawa sa kawan. At pagdating ng pinakapunong pastol, tatanggap kayo ng korona ng kaluwalhating di kukupas kailanman. May mga pastor din po kasi na nahuhulog doon sa pagmamalaki na ang habol lang ay salapi, pera, at yung katanyagan. Kaya siya na mamahala o na mumuno sa iglesia. Ito yung mga mandaraya o tinatangay sa maling katuruan yung mga Kristiyano para mapalayo sila sa Diyos. Kaya sabi ni Pedro dun sa mga katulad niya na tagapamahala o tagapangasiwa ng iglesia, dun sa kanyang kapwa, ganun din ang tungkulin. Kailangan maalagaan yung kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanila. Maluwag sa loob, kusang loob, hindi nabibigatan, kahit na mahirap, pero matapat pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. At ginagawa yon hindi dahil sa salapi o pagnanais na maitaas, makilala siya na siya yung talagang yung meron kasing mga pastor na diktador, medyo nagamit ng hindi tama yung kanyang otoridad, kapamahalaan, na isa sa mga nagiging dahilan din kung bakit unti-unting napapabayaan yung kawan ng Diyos. Masyadong malaki, mapagmataas. Kaya sabi ni Pedro dito, dapat ayon sa paglilingkod, hindi ayon sa pag-ibig sa salapi, hindi bilang Panginoon ang iyong nasasakupan, kundi bilang halimbawa sa kawan. Kailangan yung pagpapakumbaba po, mga kapatid. Kasi ang pananagutan nila ay sa Diyos, sa Panginoong Yesus na siyang pinakapunong pastol. Yan po yung isa sa tungkulin ng isang Kristiyano sa Diyos. Una, dapat igalang yung tagapamahala ng iglesia. Kasi kinatawan, katiwala ng Diyos na itinalaga yung mga tagapamahala, tagapangasiwa sa loob ng iglesia para sila ay sundin at gawin yung mga sinasabi nila tungkol sa salita ng Diyos. Kaya bilang kaligayahan nila, kailangan sundin natin yung tinuturo nilang salita ng Diyos kasi ang Diyos naman ang nagtuturo, nagpapalago, ginagamit lang bilang instrumento yung mga tagapamahala at tagapangasiwa ng iglesia. Hindi rin perpekto yung pastor, may mga kahinaan din sila, may mga problema din silang pinagdadaanan, pwedeng sa pamilya, tapos yung problema din ng ibang mga tao na saklaw, sakop ng kanyang inaalagaan.
tinitingnan yung spiritual nilang kalagayan. Dala-dala rin niya. Kaya kung maraming kawan ng Diyos na saklaw si pastor, dala-dala niya yung mga problema din o yung mga kahirapan ng mga kapwa Kristiyano. Kaya kailangan nating ipanalangin din sila. Kailangan nating dalhin sila sa pagtawag sa Panginoon. Kasi sila yung unang pupuntiryahin ng dyablo para mapabagsak. Ang isang iglesia, para mabuwag yan, masira, uunahin na sirain ng dyablo yung tagapamahala, tagapanguna. Kasi yun yung pinakamadaling mangyari. Hindi niya isa-isayin yung mga kabilang dun sa iglesia na mga Kristiyano. Ang pupuntiryahin niya ay yung pastor. Kaya kailangan ding ipanalangin. Bahagi rin kasi yun ang tungkulin ng isang Kristiyano sa Diyos eh. Bilang paggalang dun sa mga tagapamahala sa iglesia, kailangan ipanalangin din sila. At kailangan nila ng panalangin. Kayo po ba mga kapatid, na ipapanalangin po ba natin si pastor o yung mga lingkod ng Diyos? Diba kadalasan lumalapit po tayo kay pastor, pastor, pa-pray po ng ganito, kailangan pong ano. Iba naman yung direkta rin sa Lord, pwede naman tayo mag-pray. Pero kadalasan, di ba, nilalapit natin sa mga tagapamahala ng iglesia para mapayuhan din po tayo dun sa mga dapat gawin, tamang desisyon na ayon dun sa salita ng Diyos. Iyon po yung makikita natin sa Hebreo, Kabanata 13, talata 18 hanggang 19. Sabi po dito, ipanalangin nyo kami dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin sapagkat hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Uulitin niya po yung salitang panalangin sa talata 19. At lalo ninyong ipanalangin na makabalik ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Ipanalangin nyo kami. Yung sumulat po ng aklat ng Hebreo, maaaring isa din siya doon sa mga matatandang pinuno doon sa mga Hudyo, sa mga Hebreo. Kaya niya nabanggit yung, ito nga, yung tungkol sa mga nangangasiwa, namamahala, namumuno sa iglesia. At sabi niya, ipanalangin nyo kami dahil sigurado kaming malinis ang konsensya namin. Ibig sabihin, yung budhi namin, hindi kami perfect, pero tinitiyak namin na kami ay talagang tumutupad dun sa sinasabi ng Panginoon na itinuturo sa amin, na ibinabahagi naman nila dun sa ibang mga Kristiyano. Malinis ang kanilang mga konsensya o budhi. Bakit? Sapagkat tinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Yun ang tunay na layunin ng mga pastor o namamahala na namumuno sa loob ng iglesia. Mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Imbis na kutyain o di kaya hamakin, salungatin yung aral ng Panginoon sa pamamagitan ng mga tagapamahala ng iglesia, ipanalangin po natin sila. Kasi kailangan din po nila ng pananalangin. Para hindi sila sumuko dun sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi nila iwanan yung itinalagang kawan ng Diyos sa kanilang mga balikat. At maging masigla, masaya yung kanilang paglilingkod, pangangalaga dun sa spiritual na buhay ng mga Kristiyano sa loob ng nasasakupan po nila. Ipanalangin nyo kami dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin sapagkat hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. At lalo ninyong ipanalangin na makabalik ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Yung kalagayan po ng may akda ng Hebreo, maaaring close siya dun sa kanyang mga sinulatan. May care siya, yung malasakit,
Kaya gano'n na lang yung kanyang pagpapaala o yung habilin, tagubilin doon sa kanyang mga sinulatan. At naglalayon din siya na makabalik diyan. Nagtitiwala siya na sa pamamagitan ng pananalangin, makakabalik siya doon sa piling ng mga sinulatan po niya dito. Maaring malayo dito yung may akda ng Hebreo sa piling ng mga sinulatan po niya. Kaya humihingi siya ng panalangin. Ganon din po ang sinabi ni Pablo sa Efeso Kabanata 6, talata 18 hanggang 19. Efeso Kabanata 6, talata 18 hanggang 19. Sabi niya sa mga taga-Efeso, palagi kayong manalangin ng lahat ng uri ng panalangin at paghiling sa pamamagitan ng Espiritu. At sa bagay na ito'y maging mapagbantay kayo at patuloy na magsumamo para sa lahat ng mga banal. Ipanalangin din ninyo na sa pagbuka ng aking bibig ay pagkalooban ako ng sasabihin upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya malaki yung nagagawa ng pananalangin po mga kapatid, lalo na doon sa mga namamahala at nangangasiwa ng iglesia. Kailangan nilang makatanggap ng panalangin kasi nakasalalay sa Diyos yung kanilang pangangaral patungkol sa salita ng Diyos, yung katapangan ng pagpapahayag tungkol sa hiwaga ng mabuting balita tungkol kay Kristo, nakasalalay din sa Diyos. Kaya malaking bagay na maipanalangin natin ang mga nangangasiwa at namamahala sa loob ng iglesia. Isa din na pwede po natin gawin, mga kapatid, kung maalala po ninyo doon sa aklat ng Mateo, Kabanata 9, talata 35 hanggang 38. Nung naglilibot ang Panginoong Hesus sa lahat ng syudad, lungsod, nayon, nagtuturo siya sa mga sinagoga tungkol sa paghahari ng Diyos, yung mabuting balita tungkol sa kaharian, nagpagaling siya ng anumang uri ng sakit, mga karamdaman. Ang daming mga taong sumusunod sa Panginoong Hesus noon, nakikinig sa kanyang pagtuturo na mangha doon sa kanyang mga pananalita. Nang makita sila ng Panginoong Hesus, ang dami talaga nila, hindi sila mabilang. Kaya gano'n na lang yung naramdaman ng Panginoong Hesus sa kanila, nahabag siya. Kasi nakita ng Panginoong Hesus na sila'y balisa, kawawa, pinabayaan sila na para bang walang gumagabay, nangungunan, namamahala sa kanila, gaya ng mga tupang walang pastol. Kaya sabi ng Panginoong Hesus doon sa kanyang mga alagad, napakarami nang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magsugo siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sa panalangin din natin pwedeng maidulog sa Panginoon yung mga kagaya ni Pastor Sani na madadagdag dun sa mga manggagawa, dun sa mga tagapamahala, tagapangasiwa ng iglesia. Kasi ang dami po talagang mga tao na nangangailangan ng mga mamamahala o mga ngasiwa sa loob ng iglesia. Kaya pagpasok ng Kabanata 10 sa aklat ng Mateo, humili na ang Panginoong Hesus doon sa 12 alagad, ipinasa na ng Panginoong Hesus yung baton, kumbaga yung mga alagad ng Panginoong Hesus, sila na yung mga ngaral patungkol sa magandang balita ng kaharian, pag-aari ng Diyos. Nagamit din sila sa pagpapagaling ng mga anumang uri ng sakit, karamdaman, at gayon din, ginamit din sila para tignan, pangalagaan yung kawan ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung paggalang sa tagapamahala sa iglesia. Mahalaga din yung pagpapanalangin natin sa kanila. Kasi yan yung tungkulin nating mga Kristiyano sa Diyos.
May mga pangangailangan din po yung mga pastor. Hindi sila yung kagaya ng mga napapanood dati sa TV na Iron Man o Robocop na hindi tinatabla ng mga bala. Nasasaktan din sila at nahihirapan. Pero malaking kasiyahan sa buhay nila sa paglilingkod sa Panginoong Diyos kung tayo ay matutong gumalang sa kanila, pasakop dun sa kanilang otoridad, kapamahalaan, at sumunod dun sa kanilang mga tinuturo. At hindi lang yon, ipanalangin natin sila. At maraming mga nangangailangan pa ng mga mamamahala sa loob ng iglesia. Kailangan nating ipanalangin din po yun. Maaaring ang may mag-aspire na maging tagapamahala, tagapangasiwa ng iglesia sa Layfield Cainta. Malaking bahagi rin yun na maging kaganapan sa iglesyang ito na madagdagan pa yung mga magtuturo ng salita ng Diyos na titingin din dun sa lagay ng kaluluwa ng bawat isa sa atin. May sinabi po si Juan dun sa Kabanata 3, talata 20. Doon po sa ikatlong Juan, Kabanata 1, talata 4, sabi po ni Juan dito, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Malaking kaligayahan at kasiyahan at gagawin nila ng buong kaligayahan yung paglilingkod nila sa Panginoong Yesus, pangangalaga dun sa spiritual na kalagayan ng mga kapatid sa pananampalataya. Kung makita ng pastor o tagapamahala o nangangasiwa sa loob ng iglesia na tumutupad, namumuhay sa katotohanan ang kanyang mga inaalagaang kawa ng Panginoon. Kaya, ang tanong po dito mga kapatid, mahal po ba natin ang Panginoon? Kung maalala natin ng church camp, di ba, isa sa mga pwedeng maipakita nating pagmamahal sa Diyos, yung kilalanin siya. Pag sinabing kilalanin, andun yung paggalang, andun yung pagsunod, pagpapasakop dun sa mga itinalagang tagapangasiwa, tagapamahala ng iglesia. At ipanalangin natin sila. Kasi baka yung ibang mga pastor, hindi lang sa Layfield Church, mga ano sila mabibigat yung kanilang kalooban, lalo na yung mga isa sa mga sumusubok sa iglesia na iba-iba yung klase ng tao yung nakakasalamuhan nila. Iba-iba yung pananaw, iba-iba yung mga uugali. Kaya malaking tungkulin o responsibilidad ng tagapangasiwa o tagapamahala ng iglesia yung kanyang ginagawa na paglilingkod. Kaya yun lang po mga kapatid, meron pong dalawang tungkulin ayon sa Hebreo Kabanata 13, talata 17 hanggang 19, ang mga Kristiyano sa Diyos. Patungkol po sa mga tagapangasiwa ng iglesia, dapat silang igalang at dapat din silang ipanalangin. Mag-pray na po tayo. Salamat po sa pakikinig. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talatang ito. Naway ikaw po ang manguna sa amin para kami po'y matutong gumalang at maipanalangin din po namin ang mga nangangasiwa at namamahala po sa amin. Tumitingin ng aming spiritual na kalagayan, spiritual na buhay. Tulungan niyo po kami na magpakumbaba at hayaang ang salita po ninyo na itinuturo sa pamamagitan po ng iyong mga lingkod, katiwala, ay
gawa rin po namin sa aming buhay sa biyaya at sa kapangyarihan din po ng Espiritu Santo na ibinigay niyo pong tagapagturo din po sa amin. Ang Espiritu rin pong ito ang manguna sa mga nangangasiwa na mamahala ng iglesia saan man, sa Lifefield at kahit hindi Lifefield, yung mga kapatid po namin na matapat na naglilingkod at tumatawag sa iyo. Tulungan niyo po sila. Malugod po kaming nagpapasalamat sa kanila na ipinadala, isinugo po ninyo para kami po ay bantayan at tulungan na makapamuhay na alinsunod sa iyong salita. Maraming mga pastor na nagpalaganap sa amin ng iyong katotohanan. Hindi man namin masambit kung sino-sino sila. Alam namin at alam din po ninyo, Panginoon, na naging matapat sila at naipakita rin po nila yung malasakit sa amin para po kami ay turuan ng kanilang mga pangaral na salita po ninyo. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po sila, ang lahat ng mga manggagawa, lahat ng nangangasiwa at namamahala sa iyong iglesia. Tulungan din po sila na patuloy na maglingkod sa iyo. Gaano man kahirap, makita po nila ang kaligayahan at kasiyahan din po na makapaglingkod sa iyo. Isang malaking pribilehiyo ito at pagkakataon na ibinigay niyo rin po sa kanila. Salamat po. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Forevermore endure to saints and